Welcome back, Spartans! Ngayon is mag-dive in tayo sa physical training and sa mindset ng mga Spartan. Ang mga Spartan kasi is nagpuposes yan ng mga mental strength, resilience, and ngayon is i-explore natin yung 10 principle ng mga Spartan para ma-dominate mo, para ma-achieve mo yung full potential mo and yung dream physique mo. Unang principle dyan is embrace hardship. So, napakahalaga nito na i-embrace mo yung hardship. Kasi, tutulungan ka nito para magkaroon ka ng mental calluses or mental toughness. Okay? Embrace mo yung mga struggle kasi kapag i-embrace mo yung mga struggle, yung mga failure, yun yung magbibigay sa'yo ng success or magbibigay sa'yo ng guide para ma-achieve yung full potential mo and yung dream physique mo. Pangalawang principle is discipline and self-control. Ito ang pinakamahalaga sa lahat ng principle. Kasi imagine mo kung wala kang discipline and wala kang self-control, bali wala lahat yan. Kasi una-una dyan, discipline dyan lalabas yung pag-workout mo, nag-workout ka ba, okay ba recovery mo, and self-control kung okay ba yung nutrition mo. Kasi tandaan nyo hindi nyo ma-outwork ang bad diet. So, napakahalaga na magkaroon ka ng discipline and self-control. Lagi lang ninyo ito tatandaan. You versus you. Wala kang ibang kalaban dito. Hindi mo kalaban dito yung kaaway mo kung sino man. Ang kalaban mo dito is yung sarili mo. Kailangan maging better ka every day. Okay? Maging better ka 1%, okay na yun. 1% is better than 0. Okay? And pangatlong principle is purpose and duty. Ang mga Spartan kasi is nabubuhayan with strong purpose. Okay, kailangan magkaroon ka ng purpose sa sarili mo. Kailangan alam mo sa sarili mo, bakit mo ito ginagawa? Bakit ginagawa mo yung mga bagay na to? Bakit nag-workout ka pa rin kahit tinatamad ka? Dapat alam mo yung purpose mo. Kasi pag alam mo yung purpose mo, malalaman mo, magkakaroon kayo ng discipline and self-control dito. Kasi alam mo yung purpose mo, bakit mo ginagawa eh. Pero kung di mo alam yung purpose mo, gawa ka ng gawa, walang mangyayari sa'yo. So, napaka-importante na magkaroon ka ng purpose and duty. Kailangan magkaroon ka ng purpose and duty para mag-drive ka pa sa pinaka-peak ng performance mo and motive para magkaroon ka ng direction din. Okay? Kung may purpose kasi may direction ka. Alam mo kung saan ka dapat pupunta. Pero always remember this. Kapag nahihirapan ka na sa sitwasyon mo or sa ginagawa mo ngayon, ituloy mo lang kasi ibig sabihin yan nasa tamang path ka. Walang naging successful o walang na-achieve yung dream physique nila or yung full potential nila, ang easy-easy lang ginagawa nila. Hindi. Lahat yun, dumaan sila sa parang, kaya ko pa ba to? Pero ituloy mo pa rin yun. I guarantee, nasa tamang path ka yun. Pangapat is mental toughness or kilala bilang mental calluses. So, kung kaya rin si David Goggins is isa siya sa mga ganito na mental toughness. Grabe yung mental toughness niya. Grabe yung mental calluses niya. Laging you versus you lang. Okay? Ang mga Spartan kasi is nag-train sila parang mental and physical. Okay? Hindi lang sila nag-train as physical. Nag-train din sila as mental. Parang ganito yung mga workout na mga CrossFit, functional workout. Okay? Nakakapag-build ka ng muscle at the same time functional. At the same time yung mindset mo or mental mo is na bibuild din. Okay, so basically, i-embrace mo lang yung discomfort, lumabas ka sa comfort zone mo. Number 5 is focus and presence. Okay, focus ka lang sa presence niya. Kasi minsan ang mga tao, mas nagsasuffer pa sila sa imagination nila kaysa sa reality. Sobrang importante na mag-focus ka sa present. Kasi, for example, may inisip ka ang problema in the future, hindi lalabas solusyon yan. Lalabas lang yung solusyon yan kapag nasa harap mo na yan. Kaya kailangan mag-focus ka muna sa present mo. And paano ba magkaroon ng ganoon is mag-meditate ka, mag-journal ka, para magkaroon ka rin ng mga right decision making. Pang-anim is adaptability and flexibility. Kailangan marunong ka mag-adapt, kailangan marunong ka mag-adjust sa lahat ng workout mo. Kung wala ka ng gains na nakukuha sa ganitong workout o masyado na sa'yo madali, kailangan mo lagyan ng intensity. Kailangan may baguhin ka. Wala ka nakitang results sa workout mo, baguhin mo. Kailangan medyo may adjust ka.
Kaya napakahalaga na magkaroon ka ng adaptability and flexibility. Number 7 is ito ang masabi kong pinakamagandang way para mas maboost mo yung sarili mo and motivation mo and discipline mo is brotherhood and unity. So, importante magkaroon ka ng brotherhood and unity. Kasi kapag meron kang brotherhood is nagpupush kayo sa limit nyo. And if ever na gusto nyo ng brotherhood, i-check nyo lang dyan yung link ko sa description. And yun, ang mga Spartan kasi meron silang strong relationship and support system. And ito is napaka-crucial para ma-overcome mo yung mga challenge and ma-achieve mo yung success or yung dream physique mo, or yung full potential mo. Pang-8 is honor and integrity. So, bahala kayo magkaroon ng honor and integrity. kailangan honest ka and marespeto ka, okay? Kailangan honest sa sarili mo na, okay, nag-cheat day ba ako ngayon? O okay, hindi ako nag-cheat day ngayon. Okay, pinush ko ba sarili ko talaga? Nag-push to failure ba ako ngayon? Dapat maging honest sa sarili mo. Kailangan maging ma-respect ka. First time, sabihin natin, naging malaki na yung katawan mo, na-achieve mo yung full potential mo. Dapat hindi pa rin mawawala doon yung respect mo. Okay? Kasi kailangan mag-student ka pa rin. Baka may tumaas ang parade mo. Hindi dapat ganoon. Dapat, patanda ka na patanda, naging student ka pa rin. Kasi pag student ka, marami ka nalalaman. Diba, win-win ka doon pag student ka kasi maraming nalalaman. Pang-9 is continuous learning. Ito sinasabi ko sa inyo, kailangan nyo maging student every day para mag-improve kayo and mas ma-achieve nyo. Hindi naman ibig sabihin na na-achieve yung physique nyo, matapos na yung goal nyo. Hindi ganun. Okay? Level 1, level 2, level 3, level 4. Parang laro lang yan. Level 1 na-achieve mo, boom. Level 2 na-achieve mo, boom. Pero hindi natapos. Meron another level. Kailangan lagi kang mag-seek sa another level. Huwag kang maging komportable sa isang level lang. I-push mo lagi sarili mo. I-push mo, hanapin mo kung sa mga bagay ka nakihirapan, gawin mo yun. Pang-9 and last is resilience and perseverance. So, napaka-importante na ito kasi ang mga Spartans hindi gumigive up eh. Okay? Especially gano'n ka rin. Hindi ka gumigive up kahit anong mangyayari, kahit anong challenge yung humarap sa'yo, kahit anong klase panghihila sa'yo na pababa, dapat ituloy mo pa rin. Tandaan nyo ang biggest revenge is yung pagiging success mo. So, kung may normal na lang mo magkaroon ng setback, for example, nag-cheat day ka, or na-injury ka, or may ginawa ka super busy talaga, kailangan magkaroon ka ng setback. Okay lang yan. Ang mahalaga is nagkakaroon ka ng setback. Dapat matuto kang mag-setback. Dapat matuto kang i-shift yung utak mo na okay, to the mindset na negative sinasabi nila sa akin, gagawin ko positive. Huwag kang give up. Hindi mo na kaya yung set mo, huwag kang give up, ituloy mo pa rin. Diyan mabibuild yung resilience mo. And yun lang ang 10 principle ng Spartan mindset. And pag nag-focus kayo doon is magiging, I guarantee sa inyo na ma-achieve nyo yung full potential nyo. And laging tandaan paano malaman kung hindi mo susubukan.